Dear Lord, we thank you for the gift of life today. You allow us to have another day to praise you and see your glory. Thank you for the love and protection, especially this time of pandemic. Bless us, Father, with your wisdom as we begin our class. Help us to focus our hearts and minds on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we think and listen. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. Lord, we thank you and let your will be done in our lives. We ask all this in the mighty name of Jesus. Amen. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Pagbabanat ng buto Para kanino ka bumabangon? kayon dahil pag may tinanim tsak na anihin. Tanim na kape ay liliko sa tulong nyo di susuko. At ang Para kanino nga ba ako bumabangon? Hello everyone, my name is Jeric Armero Maligo and I am currently teaching at Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. Kanina, tinanong ako kung para kanino nga ba talaga ako bumabangon. Ang aking sagot ay, syempre, sa tinura ni Rizal ng Pag-asa ng Bayan, ang aking mga tinuturoang estudyante na ngayon ay magsisipagtapos sa kolehiyo. Kaya, para sa kanila ako bumabangon dahil alam ko na may mga plano ang mga batang ito sa panahon na kailangan na ng bayan ng mga pag-asa. At sa tingin ko naman madali lang nilang ma-adapt ang pagbabago na gawa ng panahon. tanim na kape ay liliko. And sa palagay ko, kaya ako bumabangon dahil Bangon na tinuturuan ko sila kung paano tumatag at magkaroon ng kaalaman para sa gayon hindi sila maging mangmang sa mga susunod na henerasyon. nating ito At ang aming trabaho ay magturo, ang gigising sa magdisiplina at magturo ng respeto sa mga tao dahil hindi lang naman sa eskwelahan kami nagtuturo, pati sa kalsada natuturuan namin sila kung paano makipagkapwa-tao. At yun ay importante sa atin, ang makipagkapwa-tao dahil dito natututo tayo kung paano makipagkomunikasyon at marunong tayong makipag-debate dahil dito nagkakaroon tayo ng magandang ugnayan at ito ay magsisilbing daan para magtulungan tayo para sa ating magandang kinabukasan. Ako, si Jeric Armero Maligo, bumabangon para sa mga kabataan. Hi mga ka-edu! Ngayon ay binigyan kami ng aming guro ng isang task. At ang task na yon ay hingi ng opinyon ng mga guro tungkol sa kanilang gampanin sa ating lipunan. Kaya tara, samahan nyo kami. Tara! Ano ang mga pangunahing tungkulin at papel ng guro sa ating lipunan? Ako si James Charlie Ecure and para sa akin, ang pangunahing tungkulin ng isang guro bilang bahagi ng lipunan ay turuan at alagaan ang susunod na henerasyon.
Ang mga guro ay may mahalagang papel sa paghubog ng isipan ng mga kabataan at pagtulong sa kanila na bumuo ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan nila upang magtagumpay sa buhay. Ang guro para sa akin ay nagbibigay ng edukasyon para sa mag-aaral at malaking pananagutan ang nakaatang sa balikat ng isang guro. Masirang tungkulin ang kanyang ginagampanan sa paghubog, hindi lamang ng kaisipan at katangiang pisikal ng mag-aaral kundi buo nitong katawan. Ako si Alieli Elmanyo. Para sa akin, ang pangunahing tungkulin at papel ng guro sa ating lipunan ay ang paghubog at pagpapalaganap ng kaalaman. Pinapamahagi ng mga guro ang edukasyon at nagpapalaganap ng kaalaman upang matulungan silang matagumpay sa kanilang buhay. Ako si Edition DJ Ventura. Ang pangunahing tungkulin ng guro para sa akin ay may mahalaga silang trabaho sa lipunan. Tinutulungan nila mga bata na matuto at lumago, na hindi lamang mabuti para sa mga bata, ngunit para din sa lahat sa komunidad. Ang mga guro ay parang mga gabay na tumutulong sa atin na matuto at makamit ang ating mga daliri sa buhay. Tinuturuan din nila tayo kung paano maging mabuting tao at miyembro ng lipunan. Minsan, parang second mom or dad sila sa amin. Nakikinig ang mga guro sa aming mga problema at binibigyan kami ng payo upang matulungan kami mag-isip at matuto pa. Isa rin sila ang magandang huwaran para sa atin kahit na tayo ay nagkakamali. Ang pangunahing tungkulin ng mga guro sa ating lipunan ay maging isang magandang ehemplo sa bawat isa, sapagkat bilang isang guro, hindi lamang pagtuturo ang tungkulin, bagkus ay maging isang magandang modelo sa bawat taong nakakasalunguha mo at sa komunidad na iyong ginagalawan. At sa papel naman bilang isang guro, napakahalagang magawa mo at maisakatuparan mo ang tungkulin mo bilang isang guro sa iyong komunidad na kinabibilangan. At ito ay magawa mo ng maayos at makabuluhan ang iyong propesyon ng epektibo. Uy, nga pala, naalala ko. Maraming topic na binigay sa atin. Paano kayo natin yung pag-aaral nila? But we're doing that inside. You'll be the train. Masaya yun! Uy, hindi ka isang dito. Maganda yun na. Alam ko na. Kung sino matapatan ng voting ito, siya magpapaliwanag ng topic niya. Ano, game? Thank you, Lord. Hala! Ako yung una! Sige, sa akin na lang yung morality and foundation at moral principle. Sige, sa'yo na. Ano? Ang moralidad. Ang moralidad ay tututukoy sa kalidad ng mga gawa ng tao kung saan tinatawag silang tama o mali, mabuti o masama. Ang iyong pagkilos ng tao ay tama kapag hindi umaayon sa pamantayan, tuntunin o batas ng moralidad. Kung hindi ikaw yung sinasabi mali. Halimbawa, kapag nakuha ni James ang lapis ni Tito nung walang pinitulog sa huli, mali ang kilos ni James dahil ito ay sinusunod sa pamantayan na mali ang pagnakal. Maganda ang kilos, ugali o ugali ng isang tao kapag nagkukulang sa likas sa tao kapag ito'y naayon sa kalikasan ng tao. Ang isang punong moral na prinsipyo ay sa makatuwid ang pakahalagang pamantayan kung saan ang lahat ng iba pa mga prinsipyo sa tama o mali ang aksyon ay nakabatay. Ito ay pinagmula ng isang moralidad. Kada sige, nakalaga ng teacher of good moral character. Sige, sa'yo na! Good morning, class. Ngayon, gusto ko may pag-usap sa inyo tungkol sa isang pinakamahalagang bagay, ang pagiging isang taong may mabuting moral na karakter. Ang isang guro ay hindi lamang isang taong nagbibigay ng kaalaman, sila rin ay isang huwaran para sa kanilang mga mag-aaral. Ang isang taong may mabuting moral ay nagpapakita ng integridad, kabaitan at paggalang sa iba. Sir, may tanong po ako, bakit nga ba po ba mahalaga ang pagkakaroon ng isang mabuting moral? Ang pagiging isang taong may mabuting moral ay nangangahulugan din na pagpapakita ng empatiya at pagtulong sa iba. Ito ay tungkol sa paggawa ng mundo ng isang mahusay na lugar. Integrity, kindness, and respect. Ang ibig sabihin ng integridad ay pagiging tapat at tapat kahit na mahirap. Ang kabataan ay nangangahulugan ng pakikitungo sa iba ng may habag at empatiya. Ang paggalang ay tungkol sa pagpapahalaga sa pagkakaiba ng bawat isa. Ano ba? Nagiging masama ang gali mo! Hey, tigil niyan. Tandaan, ang kabaitan at paggalang ay namahalaga. Pag-usapan natin kung paano natin ito maisulba ng maayos at masarapa. Alam mo ba, napakasaya ng pagtulong sa kapwa. Napakahalaga. Tama ka, ang maliit na pagtulong sa kapwa ay maaaring magkaroon ng epekto sa ating pagkatao.
Tandaan, bilang mga guro, meron tayong natatanging pagkakataon na maimpluwensya ng mga kabataan ang kanilang isipan. Tandaan, ang pagiging isang taong mabuting moralidad ay isang paghahababuhay na paglalakbay. Ito ay tungkol sa pagpatuloy at pagsusumikap ng mga mas mahusay. Ay, sige, balis mo na sa akin. Sige, salita na! Cognitive dimension. Tinutulungan ng mga guro, yung mga mag-aaral, na rin ang kanilang mga kasanayan. Nagbibigay malay tulad ng kritikal na pag-iisip, paglagas ng problema at paggawa ng desisyon. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa pag-aaral ng mga pagkakataong matuto at magsanay ng mga kasanayan. Ito, isang ligtas at matulungin sa kapaligiran. Halimbawa, maaaring ng mga guro ang mga mag-aaral na disenyo at magsagawa ng mga eksperimento, magsulat ng mga papel na pananalisin o laro sa mga debate. Affective dimensions, ito na rin ng mga guro sa walang effective domain ng mga mag-aaral na kinakabilangan ng mga kanila sa loobin, pagpapahalaga at pananiwala. Matutulungan ng mga guro ang mga mag-aaral na bumuo ng mga positibong sa loobin sa pag-aaral upang bumuo ng isang malakas na pagkakalitan ng pagpapahalaga sa sarili. At upang may sa loob ang mga positibong mahalaga tulad ng paggalang ng responsibilidad at pagkikirami. Magagawa ito ng mga guro sa pamamagitan ng paglikha ng mga pagmumodelo ng mga positibong pag-ugali at sa pamamagitan ng pagturo ng mga mag-aaral tungkol sa kahalaga ng panlipunan, emosyonal na pag-aaral. Psychomotor dimensions. Sa wakas, ang mga guro ay gumaganap din ng papel sa pagbuo ng psychomotor domain ng mga mag-aaral na kinakabilangan ang kanilang mga pisikal na kasanayan at koordinasyon. Matutulungan ng mga guro ang mga mag-aaral na pawala rin ang kanilang prosopifying motor skills dahil hindi ang kanilang mga pangkalahatang kalusugan at fitness. Magagawin ng mga guro sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga edukasyon sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga estudyante tungkol sa kahalaga ng malusog na pagkain at mga gawin sa pag-i-ehersisyo at sa pamamagitan ng paglikha ng ligtas at aktibong kapaligiran sa silid-aralan. Pangalawa, sinali ng mga guro ang talino at kalooban ng lipunan sa maraming paraan, kabilang ang pagtuturo sa mga mag-aaral ng mga kasanayan at kritikal na pag-iisip. Tinutulungan ng mga guro ang mga estudyante na matutunan ng pangalaman isip. Maraming sa kanilang mga palagay, pagkagayat sa kanila ay sa alam tinutulungan nito ang mga mag-aaral pagtuturo sa mga mag-aaral tungkol sa kahalaga ng civic engagement at social responsibility. Tinutulungan ng mga guro ang mga mag-aaral na matutunan ng tungkol sa iba't ibang paraan upang makilahok sila sa kanilang pinapasa at makagawa ng pagbabago sa kanilang komunidad. Tinutulungan nito ang mga mag-aaral na magkaroon ng pakiramdam ng pananagulang sa buo at maging aktibong mamamayan. At ang huli, pagmamagalan ng intelektual na pagkamausisa, etikal na pag-ugali at isang pangako ng pausayan. Ang mga guro ay nagsisilbing buwaran para sa kanilang mga mag-aaral. Kapag pinapakita ng mga guro ang mga kaugalian nito, binibigyan ng inspirasyon nila ang kanilang mga mag-aaral na gawin din. Tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa kahulugan ng values, hierarchy at mga halaga ng hierarchy ni Max Keller at kung ano ang kanyang mga hierarchy values. Sino nga ba si Max Keller? Si Max Keller ay isang German philosopher na kilala sa kanyang mga gawa ng phenomenology, etika at filosofikong antropolohiya na kilala rin siya bilang pinakapangunahing exponent ng Marxology. Si Max Keller ay pinanganak noong Agosto 22, 1874 at namatay noong Mayo 19, 1920. Bago tayo magpatuloy sa hierarchy of values ng Max Keller, hayaan muna natin tukuyin ang ilang mga termino. Values comes from the Latin word valere, which means to measure the worth of something. Values are the human principles and beliefs that are extremely valuable or desirable.
Ang mga values ay pangunahin at pangunahing paniniwala na gumagabay o nag-uudyok sa mga saloobin o kilos. Next is hierarchy. Is the arrangement of things or items which are represented as being above, below, or at the same level. Tinutukoy ito kung paano nakikita ng mga tao o kung ano ang magiging mga aksyon na gagawin ng tao. Ngayon ay dumako naman tayo sa hierarchy of values ni Max Keller na makikita natin. Magsimula tayo sa pleasure of values. Mula sa salitang pleasure ay nangangahulugan ito ng isang kasiyahan. Pleasure values pertain to the pleasant against unpleasant or agreeable against agreeable. For example, the sexual feelings and experiences with pleasure or pain. Partikular na halimbawa bilang mga mag-aaral, kung makakuha tayo ng mataas na marka o mataas na o pumapasa tayo sa pagsulit, ay nasisiyahan tayo. Nararamdaman natin na natutuwa tayo. At sa kabilang banda, nakakakuha tayo ng mababang mga marka, ay nakakaramdam tayo ng kalungkutan at nakakaramdam tayo ng pagkadismaya ay isang halimbawa ng values under pleasure values. Next is we have vital values. Vital means that at most importance are concerned with or necessary to the maintenance of life. Ito ay nauukol sa kagalingan ng isang individual o sa komunidad. Narito ang mga katangian ng vital values. The characteristic of vital values is health and disease, life and death. Pursues deeper emotional purposes. Involves the mental and the environmental that surrounds the human being. Example is health, vitality, capability, excellence. Ang mga pisikal na halimbawa ay tulad ng paghinga, pagtulog, kailangan natin yun upang mabuhay o upang magpatuloy. Magpatuloy naman tayo sa spiritual values na tinatawag na values of mind. Spiritual values refers to the discovery of meaning and purpose in life and demonstrating values through behaviors are grasped in spiritual acts of loving and hating. These values answer the questions, what does it mean to be humans? What does it mean to be you? And what does it mean to be me? At ang huling at pinakamataas na antas ng hierarchy of values ni Max Keller ay ang mga values of the holy. Values of the holy appears only in regard to objects intentionally given as absolute objects. Values that pertains to belief or unbelief, God or the other. Ang mga halimbawa ay paniniwala, pagsamba at kaligayahan. Based on Max Keller's hierarchy of values, the highest values are those that pertain to the supreme being, while the lowest are those that pertain to sensual pleasures. According to Ms. Keller, we act and live well if we stick to this hierarchy of values, such as giving greater preference to the higher values. We will live miserably if we distort Keller's hierarchy of values, like for instance, when we subordinate spiritual values to pleasure values. Sige, sa akin na lang yung teaching as vocation, mission, and profession. Teaching as vocation. Ang pagtuturo ay kadalasang itinuturing ng isang tawag o bokasyon dahil sa matinding hilig ng mga tagapagturo sa pagtulong sa paglago at pag-aaral ng iba. Sila ay tapat sa kanilang pag-unlad ng mga mag-aaral at may kahulugan ng layunin sa kanilang pag-unlad. Teaching as a mission. Ang buhay ng mga mag-aaral ay malaki ang epekto ng kanilang mga guro. Na-impluwensya nila hindi lamang kung ano ang natutunan ng mga mag-aaral sa akademya, ngunit meron ding epekto sa kanilang pagkatao at pagpapahalaga. Makakatulong ang impluwensya nito sa paghubog ng kanilang kinabukasan ng buhay ng mag-aaral. Teaching as a vision. Ang mga pangitain ng guro ay tinatawag na malinaw at natatanging mga larawan ng mga nakasanayan sa sigid-aralan. Na natatanging sa bawat tagapagturo ay nakakatulong ang mga pangitain na ito na magbibigay ng inspirasyon sa mga galaw ng pagtuturo ng mga guro. Matukoy kung ano ang nararamdaman nila tungkol sa kanilang pagtuturo at hubugin ang mga desisyon at layunin na itinakda nila para sa kanilang profesyon na pag-aaral. Paano ba yung case? So, na different topic kanina to. Ako na to. Akin na lang ang Universal Declaration. Handa na ba kayo? Mabuhay! Ako si Jeric Armero Maligo, ang inyong lingkod sa umagang ito. Tara, tuklasin natin kung ano ang Universal Declaration. Ano nga ba ang Universal Declaration?
Tara, alamin natin. Ang Universal Declaration ay ginawa upang alamin kung ano ang human rights ng mga tao. Hindi lamang sa loob ng ating bansa, kundi sa iba't ibang dako ng ating mundo. Ang Human Declaration or Universal Declaration is mas kilala para patatagin ang ating pagkatao at alamin kung ano ang ating mga karapatan para hindi tayo makasakit ng iba. Upang mas maunawaan natin kung ano ang Universal Declaration, tara samahan niyo ako. Kasama ko ang aking kaklase na si Frank para maunawaan natin kung ano ang Universal Declaration. Ano-ano nga ba ang mga sumusunod? Una, social, environmental, physical, emotional, at spiritual. Nak, makipag-socialize ka na, ha? Uy, may ulam na ba kayo mamaya? Hotdog pinabawang sa akin. Hotdog pa din. Hotdog ka. Hindi pa, hindi mapag-ulam pa. Lagi na Wala lang di magpalitan hotdog. yan. Wala di magpalitan yan. Balitan na nga. Manahimik mga bata. Tayo ay may gagawing activity ngayon. Kaya, igrupo nyo ang inyong mga sarili sa dalawa. At gumawa ng makabuluhang bagay gamit ang isang oras. Maliwanag, mga bata? Opo, sir. Sige. Maghanap lang ng kagrupo. Grupo na kami. Oh, Ginoong Frank, bakit mag-isa ka na naman? Napapansin ko lagi ka nila mag-isa. Mukha naman po kasing walang gusto makigrupo sa akin. Ganun ba? Bakit ayaw mong itry na makipag-socialize sa mga klase mo? Mababait naman sila. Kaya ka nandito sa eskwelahan para makipagkapwa-tao. Kasi kung hindi mo gagawin yon, walang tutulong sa'yo pag nahihirapan ka sa mga activity. Gusto mo ba yon? Nahirapan ka? Hindi po sir, mukhang tama nga po kayo. Sige, sumama ka na sa amin para makapagawa na tayo ng activity. Tara, tara. Tara. Tama ka sa amin. Oh. Ano Frank, nakapaganda ka na ba para sa pagsusulit mamaya? Anong mga topic ang hindi mo naiintindihan? Siguro po sir, yung about po sa research po, nahihirapan po kasi ako about sa difference between quantitative and qualitative. Alam mo, madali lang yan. Ang quantitative ay para sa mga pagsusulit na, uy, naku Frank, masama yung ginagawa mo ha. Alam mo bang nakakasama sa kalikasan ng pagtatapon ng basura kung saan saan? Pinag-aralan natin to sa science. Kaya kailangan itapon mo to sa tamang tapunan. Nandito ang tapunan. May tatlong bahagi ito. Ito ang nabubulok, hindi nabubulok, at pwedeng i-recycle. Sa tingin mo, saan to nakakabilang? Plastic, saan siya kabilang? Pwede po siya sa i-recycle po. I-recycle, tama, magaling. Kaya, lagi mong tatandaan, huwag ka na magtatapon kung saan ng mga basura. Kung pwede, kapag may nakita ka ring kalat, magpusang loob ka na para ito ay itapon sa tamang tapunan. Maliwanag, Frank? Opo sir, maraming salamat po. Sige. Hi, Mr. Frank. Anong ginagawa mo, Mr. Frank? Parang busy-busy ka dyan, ah. Nag-review lang po ako para sa paparating po na board exam. Naguguluhan po kasi ako eh, kung Ano ka nagpo-course ba? ko po ba itong course ko. Kayang-kaya mo yan. Ano ba course mo? Bachelor of Secondary Education po, major in English. Oo, maraming opportunity dyan. Ituloy mo yan. Alam mo, ipagdasal na lang natin sa Diyos na makapasa ka dyan. Tara, samahan mo ako. Pikit mo ang iyong mata. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. At nakita ko po si Mr. Frank na nahihirapan sa kanyang exam na darating sa board exam ng kanyang profession na pagiging guro. Lord, gabayan mo siya, bigyan mo siya ng katalinuhan, sapat na lakas at sapat na talino upang masagutan ang mga problema. Lord, alam ko po na marami ka pang plano sa buhay ko at sa buhay ni Mr. Frank. Kaya, Lord, tinataas ko sa inyo ang lahat ng ito at walang sawang pagpupugay sa iyo, Lord. In Jesus' name, Amen. Oh, good luck sa iyo, ha.
Maraming salamat. Naggabay ka na ng Panginoong Diyos. Makakapasa ka na. Hoy, ikaw, alam mo, hindi mo naman deserve maging top 1. Bakit ikaw? Deserving ka ba? Ano, gusto mo ba away? Bakit? Papatulan naman kita. Talaga? Ano? Talaga? Bakit sino ka ba? Ano? Ay, tama na yan. Ay, bas. Physical. Ito ay ang usapin kung saan nakakasakit na tayo ng ating kapwa. Nawawala ang ating social interaction, kaya naman dapat nating alamin kung ano ang mga dapat gawin para maiwasan ang gulo at magkaroon ng peace of mind. Hindi, di ba si James yun? Sino? Yung nerdy? Basta, babasa na naman yan. Nerdy talaga. Walang gagawin niyo kung di mag-aaral na nga yan. Nakakabadrip lang. Hoy, mga bata, sino yung sabi sa inyo mambuli kayo ng kaklase niyo? Tama lang naman ang ginagawa niya. Nag-aaral siya. Kayo nga gala ng gala. Tama ba yan? Tapos niyo ba ang assignments niyo? Opo, sir. Opo, sir. Siyempre naman. Siguraduhin niyo. Pupunta kayo sa guidance ngayon din. Emotional. Ito ay ang usapin kung saan dapat binabantayan natin ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig. Dahil hindi natin alam na dinadamdam na pala ito ng mga bata, matatanda, or iba pa. Kaya dapat think before we speak. Itong araw, ako nga pala to, babalik, Ron Luis de Alvarez. Gusto niyo ba malaman kung ano ang filosofiya? Tara, ating alamin. Ano nga ba ang filosofiya? Ang filosofiya ay yung pag-aaral ng mga pangunahing katanungan tungkol sa pagsikiran, kaalaman, halaga, patuwiran, isip at bigyan. Ito ay isang sistematikong pagtanong sa kalikasan ng realidad at kalagayan ng tao. Gumagamit ang mga pilosopo ng iba't ibang paraan upang sagutin ang kanilang mga tanong, kabilang ang pagsusuri sa konsepto, argumentasyon, at mga eksperimento sa pag-iisip. Ang filosofiya sa pagtuturo na kailan rin bilang isang pahayag sa pagtuturo o filosofiya ng edukasyon ay isang mapanimdim na dokumento na nagbabalangkas sa iyong mga paniniwala. Pinapahalagaan ang mga prinsipyo tungkol sa pagtuturo at pagkaturo. Ito ay nagsisilbing gabay para sa mga tagapagturo upang maipahayag ang kanilang diskarte sa pagtuturo at ipaalam ang kanilang mga paniniwala sa pagtuturo sa iba. Ang isang mahusay na ginawang filosofiya sa pagtuturo ay makakatulong sa iyo na iayon ang iyong mga kasasanayan sa pagtuturo sa iyong mga layuning pang-edukasyon at ipakita ang iyong pangako sa epektibong pagtuturo. Kamusta? Ako si James Puri at narito ang pangunahing elemento na bumubuo sa filosofiya ng pagtuturo. Una, mga paniniwala sa layunin sa edukasyon. Pangalawa, diskarte sa pag-aaral. Pangatlo, mga paraan at estratehiya sa pagtuturo. Pangapat, paghubog at pagsuri. Panglima, paligiran sa silid-aralan. Ang huli, karanasan sa pagtuturo. Magandang araw! Ako nga pala si Jeric Armero Maligo at aking tatalakayin kung ano ang Elements of Teaching by David Hawkins. Tara, samahan niyo ako. Una ay ang teachers. Pangalawa ay ang learners. At ang pangatlo ay ang subject matters. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ito ang mga bumubuo ng tatlong elemento ng pagtuturo by David Hawkins. Una ay ang teachers o guro. Ano nga ba ang tungkulin ng isang guro pagdating sa pagtuturo? Ito ay ang dapat nilang alamin kung ano ang mga ituturo nila, i-analyze nila kung ano ang mga dapat at hindi dapat. Kanila itong pagtutuunan ng pansin at ipapahayag ito sa pangalawa nating elemento. Ito ay ang mga estudyante o mag-aaral, learners. Dito naman pumapasok ang pamamaraan ng pakikinig. At dito rin po papasok ang pamamaraan ng pagproseso kung paano nila matututunan ang tinuturo ng mga guro. Halimbawa, nagturo ako kung paano magluto at ang mga estudyante ko ay kailangan nilang malaman kung ano ang mga pamamaraan kung paano magluto. Dahil dito, nagkakaroon sila ng critical thinking kung paano at kung ano ang mga dapat gawin para makapagluto.
Next, pagkatapos naman ng mag-aaral, ano nga ba ang mga pamamaraan o mga dapat gawin o isang bagay na nakakatulong sa estudyante at sa isang guro na magkaunawaan sila? Ito ay ang pangatlong elemento, ang subject matters o ang pamamaraan ng pagpapahayag ng isang impormasyon o pagpapadala nito sa mismong tuturuan o makikinig. Halimbawa, nagpadala ko ng mensahe sa aking mga guro gamit ang cellphone. Ang cellphone ay ang subject matters at ang kung paano nila ito gagamitin ang mga impormasyon na aking binigay, yun naman po ang tungkulin ng isang learners at yung nagbigay ng mensahe, yun naman po ang tungkulin ng isang guro. Dito umiikot lamang sa tatlong elemento kung paano matuto at kung paano magkaroon ng isang magandang ugnayan ang isang guro at ang isang estudyante o mag-aaral. Lagi nating tatandaan, kapag nawala ang isa sa mga elementong ito, maaaring may isang malaking problema o magiging hadlang ito upang matuto ang isang estudyante o upang makapagturo ang isang guro. Pag nawala ang subject matters, dito papasok ang mga problemang pwedeng hindi matuto ang estudyante, pwedeng hindi nila malaman kung ano ang tinuturo ng guro, o pwede rin hindi malaman ng guro kung paano nila mapapahayag ang kanilang mga ituturo sa kanilang estudyante. Yun lamang at maraming salamat. At ngayon naman, samahan niyo akong maghanap ng mga taong ating kakapareho upang malaman ang kanilang mga paniniwala patungkol sa pagtuturo. Gusto niyo bang samahan ako? Tara! At ngayon, nakahanap na nga na tayo ng taong ating kakaparehanin. Maaari ka po bang malaman kung ano ang inyong pangalan? Ako po si Jerry, staff po dito sa Word of Hope Church. 20 years old po, nag-aaral po sa PLP. Yun, mahusay. At ngayon naman po, pwede po ba akong magtanong sa inyo kahit kaunti lamang upang magkaroon ng ating kaalaman ang ating mga manunod? Sige po. Para po sa inyo, ano pong ang inyong perspektibo or ang inyong masasabi patungkol sa constructivist perspective at ang transmission when it comes teaching? In my opinion lang po, yung constructivist perspective, ito po yung pamamaraan ng mga guro na magturo ng mga estudyante o mag-aaral na itanim sa kanilang utak ang mga aralin na tinuturo nila. For example, kapag nagtuturo ka, kailangan yung tinuturo mo is maiintindihan nila. But in terms of teaching, kailangan nilang ma-assess ang sarili nila kung natutunan ba nila yan. Yun yung mga ginagawa ng teachers na after ng discussion, nagkakaroon sila ng assessment or quiz. Yun po, doon po natin critical thinking of the students at doon po natin ma-assess yung constructivist perspective of teaching. And then, yung transmission naman po, madali lang po ang transmission. Dito po, ang transmission is kung paano po nagre-rely yung information sa tao sa mismong tuturuan. Halimbawa po, ang teacher, bago siya magturo, kailangan muna niya yung punto A, yun yung karunungan sa utak ng guro. Ang kailangan natin is mag-aral muna ang guro kung paano siya magturo, aaralin niya muna yan. Bago niya ipadala ang punto B, yun naman ay ang karunungan sa mga estudyante o mag-aaral. Ito naman yung kapag katapos magturo sa mga estudyante is ma-apply nila yung knowledge na tinuro mo. Yun ay yung puntong B. Ang transmission is kung paano nagka-transmit ang information or ang knowledge sa guro papunta sa estudyante. Yun lang. Hindi tayo magtatapos. Sige po, salamat. Ingat po. Okay, everyone. Dito na lang po natatapos ang ating pagkipanayam patungkol sa ating gustong malaman mga paniniwala tungkol sa kanilang pagtuturo. Paalam! Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ay Philosophy of Education. Magbasa, makinig, matuto, at magsaya. Handa na ba kayo?
Ngayon ay ating pira-pirasuhin ang mga detaling nakapaloob dito. Ating bigyang pansin ang perennialism. Students should read and analyze the great books, the creative works of history's finest thinkers and writers. Ito ay perennialism. Ang clue word dito ay yung great books and the creative artworks. Ayon kasi sa mga perennialist tulad ni Mortimer J. Adler, natututo ang isang bata sa pamaraan ng pagbabasa at pag-aanalisa ng mga nakaraan ng knowledge tulad nga nitong great books at creative works ng finest thinkers and writers. Dito sa perennialism, ang paniniwala ng mga perennialist ay yung paraan ng pagkatuto ni Jose Rizal noon ay parehas pa rin ng pagkatuto ng mga bata sa panahon ngayon. Essentialism. Schools should stress on the teaching of basic skills. Clue word natin dito ay basic skills. Kapag sinabing basic skills or basic knowledge, ito ay under ng essentialism o kaya naman ay arithmetic, reading, writing at kasama na rin ng right conduct o tinatawag nating fundamentals of ours. Para sa mga essentialist, less is more, kumbaga, mas konti ang pinag-aralan ay mas tumatatak sa isip ng mga mag-aaral. Existentialism. Schools should help individuals accept themselves as unique individuals and accept responsibility for their thoughts, actions, and feelings. Pag sinabing accept themselves as unique individual ay existentialism na. Kasi yun yung paniniwala ng mga existentialist. Kailangan daw matutunan ng bata kung sino sila, tanggap kung ano sila, tanggap kung ano yung mga pagkukulang at mga strength nila, tanggap na lahat tayo ay unique at lahat tayo ay naiiba sa kapwa natin. Tayo rin ay may kalayaan sa paggawa ng mga desisyon sa ating buhay. Karugtong na rito kung ano ang magiging kalabasan or kalalabasan ng mga desisyon na naginawa natin. Kailangan natin maging accountable sa kung ano man yung resulta na nagawa nating desisyon. Progressivism. Progressivism is a student-centered philosophy that believes that ideas should be tested by experimentation and learning comes from finding answers from questions. Dito nagaganap ang pagbabago. Hinuhubog nito ang mga tao, lalo na ang mga mag-aaral sa mga kilos at aktibidad sa loob ng classroom. Dito nagaganap ang interaksyon ng guro at ng mag-aaral. May pagpapalitan ng ideya at pagkakaroon ng debate. Ang guro ang gumagawa nito upang maging bihasa ang mga bata. May isasaalang-alang ang pagkatuto ng mga bata sa mga ganitong gawain at mayroong makikitang pagbabago. Behaviorism. Behaviorism in education or behavioral learning theory is a branch of psychology that focuses on how people learn through their interactions with the environment. It is based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning, which is a process of reinforcement and punishment. Ibig sabihin nito ay pagkatuto mula sa kanyang kapaligiran na ginagamitan ng 6 na pandama tulad ng mata, ilong, bibig, damdamin at iba pa. Paano nga ba natin malalaman kung ang bata ay nagpapakita ng behaviorism? Malalaman natin na ang bata ay nagpapakita ng behaviorism kung ang bata ay gumagamit ng kanyang pandama habang ang guro ay nagtuturo. Napapamalas niya ang kanyang likas na kakayahan sa pagkilala sa isang bagay na maganda o hindi. Halimbawa, gumagamit ang guro ng maningning at makukulay na visual aids sa pagtuturo upang maging aktibo o kasiya-siya ang klase sa loob ng silid-aralan. Sana ay may natutunan kayo sa ibinahagi kong kaalaman. Muli ako si Ginoong Rician BJ Ventura. Paalam. Ang mga guidelines ng Principle of Education and Personal Philosophy of Teaching. Una, dapat bigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral para sa pagsasanay. Pangalawa, dapat silang isama sa yugto ng pagpaplano dahil ang pamarang ito ay lubos na nakataon sa gawain at naglalayong makabisado ang bawat hakbang. Pangatlo, ilarawan ang sitwasyon ng pagsubok at tukuyin ang antas na inaasahang pagganap. Pang-apat, hatiin ang mga komplikadong kasanayan pag-unawa sa mga sub-skills o sa mga bahaging hakbang ito para mapadali at tumpak ang mga ito. Pang-lima, mag-isip ng sariling estratehiya sa pagtuturo para sa bawat kasanayan na mag-aambag sa buong pag-aaral ng kasanayan ito. Pang-anim, bago ang pagpapamalas, maingat na mag-rehearse ng lahat ng hakbang dapat sundan at obserbahan ng mga hakbang. Pang-pito, maglaad ng panandali ang pagsasanay pagkatapos ay magpatuloy sa pag-aaral sa pamamagitan ng pag-imitate sa iba. Pang-walo, magbigay ng feedback at pagpatibay sa loob sa pamamagitan ng pagpuri. Pang-siyam, kayaing bumuo ng mga husay na pagsusuring batay sa performance. Advantages Principle of Education.
adaptation, and personal philosophy of teaching. Number 1, ang pamamaraan ng nagpapakita ay sumusunod sa isang sistematikong pamamaraan. Pangalawa, ang paggamit ng mga mamahaling kagamitan at makina ay mabagal. Pangatlo, ang posibleng pag-aaksaya ng oras ng pagsisikap at mga mapagkukunan ay may iiwasan dahil ang demonstrasyon ay dapat na maplano ng maaga. Pang-apat, hindi ito magre-resulta sa kaya ng gaya na nangyayari hindi maplano ng maaga. Panghuli, ang paghahanap ay makatotohanan at tumpak dahil ang pamamaraan ay sinusubukan na ito dati pa lang. Hanggang dito na lang. Paalam!